Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Kapatid na Ferdinand, magandang gabi po. Tuloy po kayo at nandyan po si kapatid na Eli. Ano po ang ating maipaglilingkod? Magandang gabi, Brother Daniel, Brother Eli, magandang araw po. At sa mga tumatangkil ng programang ito, salamat po at napaunlakan ninyo ako na makapagtanong. Ako po ay nagsusuri. Ang 1 John 5:7 ay mababasa sa Tyndale Bible, sa 1611 King James Bible, Douay Rheims Bible 1582, John Wycliffe Bible 1380, Waldensian Bible 157 to 1400 AD, at ang basehan ay ang Johannine Comma, also in Textus Receptus and Codex Vaticanus. Sabi po sa Bible, old is better only in wine as per the Bible. Ang tanong ko po, sa King James Version Bible, ang 1 John 5:7, sabi dito, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ibig po bang sabihin nito ay Holy Trinity or one God in three divine persons? Kung mamarapatin nyo po, may pangalawa po akong tanong. Ito po ang pangalawang tanong. Sa Juan 17:6-9, sabi po ni Kristo, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Bakit po pinapanalangin ng MCGI ang global prayer kung hindi naman pala pinapanalangin ni Kristo ang sanlibutan? Dapat po sumunod tayo sa ehemplo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din kapatid na Ferdinand, no? Alam mo kasi, iba si Kristo kaysa sa atin. Huwag natin ipapareho yung sarili natin kay Kristo. At saka, nagkamali ka lang, di mo kasi tinuloy eh. Sabi niya, idinadalangin ko sila yung binigay mo sa akin. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Sabi niya, no? Kundi yung sa akin ay ibinigay mo. Eh kaso, tinigilan mo na. Eh kung itutuloy mo lang, mamayang konti, papanalangin niya rin yun. Hindi niya matitiis yun. Pero mga kapatid na, huwag kang magagalit, natatawa lang ako kasi salamat ka kapatid na Ferdinand, may espiritu ng Diyos na hanggang ngayon nagtuturo sa atin. Ano? Kasi yan din sa panalangin ni Kristo. Sa umpisa, ang pinananalangin niya, yung mga binigay sa kanya, yung mga Kristiyano. Pero pagkatapos niyan, meron kang mababasa na ipinapanalangin niya rin, pati yung hindi mga Kristiyano. No? Siguro, hindi ko naman ikaw masisisi kasi hindi ka naman ministro at ang sinisisi ko, yung pastor, yung mga hindi nagturo sa iyo ng tama. Babasa lang ako, yan din sa 17, no? Versikulo 20. Pakinggan mo. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Pero namang sumasampalataya rin kay Kristo sa magitan ng salita, daldalang salita, no?
salita lang. Parang born again, nananalangin. Sumasampalataya rin naman ang born again kay Kristo, di ba? Sumasampalataya rin naman ang Katoliko kay Kristo sa pamamagitan ng salita. Marami namang sumasampalataya sa salita lang eh. Kaya sabi ni Kristo sa bandang 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Kahit hindi sumasampalataya, kahit hindi ginagawa yung salita niya, sumasampalataya lang, wala namang gawa, dinadalangin niya na rin yun bandang huli. Meron kasing kung sumampalataya sa bunganga lang, hindi naman gumagawa. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa ang sabi ng Panginoon Jesucristo doon sa mahirap yung matanda, nakakalimot ng talata. Alam ko yung nakasulat pero nakalimutan ko yung versikulo at kapitulo no? Sa 8 yata yun ng Juan na 8:31 ba yun? Pakibasa nga. O tama. Salamat sa Diyos. Natamaan ko. 8:31 ng Juan. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Yun, may mga Hudyo sumasampalataya sa Kanya, pero hindi nananatili dun sa Kanyang utos, sa Kanyang salita. Kaya sabi niya sa kanila, kung kayo'y mananatili sa aking salita, magiging tunay kayong mga alagad ko. Magiging tunay kang Kristiyano. Kasi Kristyanuhan lang yung sumasampalataya sa salita. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesucristo, dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Kapatid, gusto kitang bahaginan ng kapiraso sa karunungang itinuturo ng Diyos sa akin. Hindi naman niya kasi kailangang idalangin ang lahat ng tao sa mundo. Meron tao hindi na dapat ipanalangin. Alam mo ba yon kapatid na Ferdinand? Meron tao kasi hindi dapat ipanalangin. Si Kristo may sabi nun, sinulat ng mga apostol, 5:16 ng unang Juan. Pakinggan mong mabuti, kapatid. Kung makita ng sinuman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Pagka mas ang gawa ng tao sobrang kasamaan na, kriminalidad ng masyado, hindi mo na dapat idalangin yun eh. Paano namang idadalangin ni Kristo ang buong sanlibutan? Hindi niya idadalangin. Alam niyang merong hindi na dapat ipanalangin dun eh. Parang ako rin, papanalangin ko ba si Hitler? Gagong Hitler yun. Napakawalang gago yun. Lahat ng kasama nun, gago rin. No? Kung makikita mo ang mga pinagpapatay ni Hitler, pinatay sa gutom sa mga concentration camp ng Nazi, ng Nazi na yan, napakawalang yang mga demonyo niyan. Biro mo lahat ng taong nasa concentration camp, butot balat na lang hanggang mamatay. Tapos nilalason, pinaamoy ng cyanide para patayin. Milyon-milyon ang pinatay ng demonyong si Hitler at ng kasama niyang mga aliman. Yung mga yan, di dapat pinapanalangin yung mga yan eh. Mga taong kagaya niyan. Biro mo, pati kapwa nila aliman, pinapatay nila.
Ang tinding lahi niyang gagong si Hitler. Lahi ng demonyo yan. Taga-Austria yata yung gago na yan. Napakawalang hiya. Pati kapwa niya Aliman, pinapatay niya. Yang Nazi, napakatindi. Kaya yung idealismo ng Nazi, huwag kayong kahit papaano, mga kapatid ko, huwag kayong maniniwala dyan sa Nazi na yan. Gago yan. Napakawalang hiya niya. Ngayon, yung Hitler na yan, paano mong isasamang ipanalangin yan? Talagang hatol ng Diyos dyan sa impyerno. Paano papanalangin yan? Ngayon, kapatid, para wag ka lang pong maligaw, eto, sabi mo, si Kristo ang halimbawa. Ba't kayo merong global prayer? Alam nyo, ang global prayer, ang ipinapanalangin natin, hindi lahat ng tao. Pinapanalangin natin ang ating henerasyon, yung mga tao pang pwede pang magbago. No? Pwede pang magsisi, yun ang pinapanalangin natin. Hindi kasama rin yung mga nabubuhay na ayaw lang kumilala sa Diyos, di natin talagang nananadya na, masyado nang malulupit sa kapwa. Hindi yun ang pinapanalangin natin. Pero utos ng Diyos, ipanalangin ang lahat ng tao. Ang lahat ng tao na may pag-asa pa. Hindi mo naman alam kung sino may pag-asa eh. Hindi, pananalangin mo na lahat ng tao. Ang Diyos na lang ang nakakaalam kung sino na yung hindi dapat kasali ron. Alam ni Kristo yon. Pero ako hindi ko alam yun eh. Hindi ko naman mahahatulan ng tao. Si Kristo alam niya lahat ng tao eh. Kaya yung sinabi niya, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Ang ibig niyang sabihin, hindi yung mga taga-sanlibutan na hindi kasali, hindi niya isinasali, yun talagang kilala niyang mga taong hindi na po pwedeng magbago. 2:24 ng 1. Pakinggan mo hanggang 25. Datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Ayon, alam ni Kristo ang sinasaloob ng lahat ng tao. Meron siyang capacity, alam niya, ang kilala niya lahat ng tao. Hindi naman ako kagaya ni Kristo eh. Kaya kung mananalangin tayo ng global prayer, ang ibig sabihin, ang makaka-assess na kung sino yung pinananalangin natin, ang Diyos at si Kristo. Bakit po? Kasi nga, kilala niya lahat ng tao eh. Tayo hindi naman. O di, halimbawa, ikaw, malay ko kung tarantado ka talaga, kapatid na Ferdinand. Pero dapat panalangin kita. Pero ano malay ko kung talagang gago ka, o tarantado ka, o impacto ka. Pero si Kristo alam niya yon. Kaya sinasabi niya, hindi ko pinananalangin yung mga taga-sanlibutan. Yung mga taga-sanlibutan, yung mga hindi sa Diyos yun. Alam niya yun eh. Pero ako hindi ko alam. Kaya susunod ako kay Kristo. Ano susundin ko? Yung utos niya. Unang Timoteo 2:1. Unang Timoteo 2:1. At ng mga bagay, Ay, naputol. una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Nakita mo, kapatid na Junjun, kaya tayo nagkakaroon ng global prayer kasi
pinananalangin natin lahat ng tao, lahat ng may pag-asa, lahat ng hindi naman mga talagang hardened na mga kawalang hiyaan ng ginagawa. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao. Kaya para maligtas lahat ng tao, dapat ipanalangin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya tayo may global prayer. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa global prayer, Panginoon, ang pinapanalangin namin, si ganito lang, si ganito. Hindi. Papanalangin mo na yung henerasyon. Kaya pinapanalangin natin this generation, ang mga tao sa ating panahon. Yun ang ating ipinananalangin sa global prayer. At baka merong hindi nakakaintindi ng ating panalangin. Baka akala nila ang hinihiling natin sa Diyos ay mawala ang salot. Hindi natin hinihiling yung mawala ang salot. Hinihiling natin iligtas yung kanyang mga taong lingkod at yung mga taong may pag-asa pa, maligtas sa salot. Hindi natin ipinananalangin mawala yung salot. Kasi talagang mangyayari yan, kapatid na Ferdinand. Nakasulat sa Biblia yan. Ba't mo papanalangin mawala yan? No? Hindi natin yun, hindi yun ang diwa ng nasa puso ko pag nananalangin ako na mawala sana yung salot. Kasi malay mo kalooban ng Diyos ang pagdating nun salot. Kasi nakasulat sa Biblia sa Deuteronomio sa 21, ganito ang ating mababasa. Pakinggan mo ha. Otso pala, 59. Sina Daniel, bakit hindi ka agad nakakasagot? Ano bang nangyayari sa ating koneksyon? Ito po, medyo... Hello? Hello po, opo, medyo unstable po ang internet ko ngayon dito dahil umulan po ng malakas. Kung magkagayoy gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. Ayan. Ito, isa sa konsekwensya ng kawalangyaan at kasamaan ng tao. At lalo na ng mga mangangaral, yung pagdating ng mga salot na yan. Yung mga nagtuturo ng relihiyon na walang takot sa Diyos, isa yan sa mga dahilan ng salot. 22:18 ng Apokalipsis. Pakinggan mo, kapatid. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Pagka dinagdagan mo yan salita ng Diyos, dadagdagan din ang salot. Galing sa Diyos yan. Ba't ko ipapanalangin ngayon yan na maalis? Hindi naman ako mas marunong pa sa Diyos. Ano naman ang kwenta ko? Wala naman akong kwenta. Kung gusto ng Diyos magkasalot, wala tayong magagawa. Dahil yan ay konsekwensya ng mga paglabag sa Diyos. At ang sabi doon sa 28, ang sabi doon, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo. At ang salot sa iyong binhi, malaking salot, totoong malaon, kakilakilabot na sakit na totoong malaon. Bakit malaon? Biro mo pati sa iyong binhi, kung masama ka,
pati binhi mo maaapektuhan ng salot. Tatagal talaga. Pinananalangin ba natin maalis yung salot? Pinananalangin natin maligtas yung mga tao sa salot. Yung mga taong hindi naman dapat masalot, yung mga taong hindi naman masasamang tao, yun ang ipinananalangin natin sa ating generasyon, kapatid. Baka nga akala nung iba, ang panalangin natin para maalis yung salot. Hindi ganon. Para maligtas yung mga tao doon sa salot, yung mga taong gusto ng Diyos na iligtas. At isa pa, kapatid na Ferdinand, ba't tayo nananalangin? Nananalangin tayo kasi panahon ngayon na tayo ay magbulay-bulay. Kaya nag-anyaya ako ng global prayer para kung sakali ang mga tao nakakapagbulay-bulay, mabuksan sa kanila ang daan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya naman, mula nung magkaroon ng salot, ang nakikinig sa ating exposition, daan-daang libo sa iba-ibang panig ng mundo. Dati, maswerte na tayo pagka nagkaroon tayo ng mga nakikinig na 40,000, 45,000, nagkakaroon na hanggang 50,000. Ngayon, lumalagpas sa 100,000 ang nakikinig. Isandaan libong mahigit. Alam niyo mga kapatid, sinasamantala nating manalangin sa Diyos para ang mga tao maragdagan yung takot sa Diyos, maalaala ang Diyos sa buhay. Hindi natin pinapanalangin na maalis yung COVID. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan yan. Paano ko ngayon papanalangin yan? Meron ding mga gago dyan sa Facebook, at saka sa social media. Ito, basahin natin ang isang kagaguhan. Ito po, si Jorge Turbulencia. Brother Eli, dasal ka ng dasal, di mo naman mapahinto ang COVID+. Si Kibo, napahinto niya daw ang lindol, pero parehas, balik ng balik ang lindol sa Davao. Paano na po? Kasi na mo, kapatid, kapatid na Jorge o George. Alam mo, nagkakamali ka, hindi ang COVID ang pinapahinto natin. Alam ko yung nasa Biblia, may salot, bigay ng Diyos para ang tao makapag-isip. May salot, trabaho naman nung nakasakay sa kabayong maputla. Paano mo papahintuin yan? Gago lang ang magsasabing pinapahinto niya. Hindi ko, ba't ko papahinto Kung gawa ng Diyos yan, ba't ko papahinto? No? Ang ipinapanalangin natin, maligtas ang mga tao sa salot. Sinong mga tao? Yung mga taong ayaw din naman ng Diyos madamay. Meron kasing mga tao, pagka may salot, ang pangako ng Diyos, hindi sila madadamay o hindi sila mapapatay ng salot. Basahin natin ang awit. Pakinggan nyo Kung minsan, para kayo magsalita ng tama, dapat alam nyo kasi ang lahat ng bagay Sa awit, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. 91:6. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibaman na sumisira sa katanghaliang tapat, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Ayon, yung salot, intended ng Diyos yun sa masasama, no? Kung minsan mayroong mga taong nadadamay, pati mga inosente nadadamay, kasi salot yan Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Moises, kay Miriam, at saka kay Aaron, mga sugo ng Diyos yan Sa pagdaan ng salot sa Israel, huwag kayong lalabas ng bahay, sabi ng Diyos. Hindi ka sasantuhin ng salot Bakit? Salot yun Lalo na nga, yun
tawag dito, virus yun. Ang liit-liit no, nakakalusot yun sa bintana, nakakalusot yun. Hindi ka sasantuin nun. Kaya ang sabi ng Diyos sa mga Israelita nung araw sa pamamagitan ni Moises, 12:22 ng Exodo. At kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisopo at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana at inyong papahira ng dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at ang 2 haligi ng pinto. At sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kaniyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Ehipsyo at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa 2 haligi ng pinto ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. Ibig sabihin, nung magpadala ang Diyos ng salot doon sa gabi na yon sa Ehipto, na mamamatay ang mga panganay sa Ehipsyo, o na Ehipsyo, pinasabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong lalabas, kahit sino sa inyo, huwag kayong lalabas sa bahay nyo, ha? Yung bahay nyo, lagyan nyo ng tanda ng dugo ng tupa, para pag nakita ika ng Panginoon, hindi niya papayagan na ang salot pumasok doon sa bahay nyo. Kaya huwag kayong lalabas. Pati si Moises nasa loob ng bahay. Sugo yun ng Diyos Si Miriam saka si Aaron, mga sugo ng Diyos yan No? Nasa yan? Nasa Mikias Kapitulo 6, versikulo 4. Basahin natin. Sapagkat ikaw ay aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto, at tinubos kita sa bahay ng pagkaalipin, at aking sinugo sa unahan mo si Moises, si Aaron at si Miriam. Mga sugo ng Diyos yan magkakapatid na yan. Si Moises, si Aaron, si Miriam. Pero pati sila nandun sa loob ng bahay. Hindi sila lumabas. Nag-lockdown sila hanggang sa kinaumagahan na makalagpas na yung salot. Ang punto, kapatid na Ferdinando, ang salot intended ng Diyos para sa mga taong gusto niyang parusahan. Ngayon, kung wala kang malay, madadamay ka kahit na ikaw ay inosente. Madadamay ka kung hindi mo alam ang aral ng Diyos. Kaya itong salot na ito, nadadamay ang maraming mga tao Kasi matigas ang ulo. Sinabi ng wag lalabas, labas pa rin ang labas. Dito lang sa Brazil nung una, konti lang naman ang rito ang hilig kasi nilang pumunta sa sa Rio de Janeiro. Nako, ang hilig nila sa beach. Nagpunta na sa beach. Nagkahawa-hawa ron. Dumami ang Kasi nga, pag napalapit ka doon sa merong may possibility makuha mo yung salot. Nangyayari yan sa real pagka wala kang kamalayan sa dapat mong gawin. Kaya hindi ang pinananalangin natin mawala ang salot. Alam ko na maaaring yan ay padala ng Diyos sa ating henerasyon para makapag-isip. Ang ating panalangin para ang mga tao mabigyan ng Diyos ng pagkakataon, maligtas sana yung mga inosente na pwedeng maging dapat sa Diyos, makatanggap ng aral, wag sana silang maapektuhan. At awa ng Diyos naman, nakita ko ang resulta. Napakaraing nakatune in sa atin pagka tayo ay may exposition, at maraming nakikipanalangin sa atin pagka sa ating global prayer. Humihigit sa 100,000, mga kapatid. Halos 200,000. Hindi natin kilala kung sino-sino yun. At maaaring meron pang iba sa nakikinig sa satellite. Hindi mo naman mabibilang lahat Pero dumami. Dumami rin pati ang nakikinig sa ating exposition. Nakita ko na napakaganda ng resulta ng ating global prayer, kapatid. Hindi naman labag sa Diyos yun.
Kasi sabi ng Diyos, kapatid na Ferdinand, ng Diyos, una-una sa lahat ng bagay, iniaaral ko, manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Hindi naman kasama rin yung mga taong hayop na. Meron kasing tao hayop na eh. Hindi na magbabago eh. Hindi kasama yun. Yun ang alam ni Kristo. Kaya sabi niya, hindi ko idinadalangin ng sanlibutan. Sabi niya. Hindi ibig sabihin nun, bawal ka ng manalangin para sa ibang tao. Alam ni Kristo kasi yung kanyang idinadalangin. Nakuha mo ba yung punto na yun, kapatid na Ferdinand? Opo, naintindihan ko po. Pero may tanong pa po ako sanang isa, Brother Eli, yung una kong tanong. Meron ka pang tanong yung unang 157, di ba? Huwag ka na magdagdag, kapatid na Ferdinand. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Richard. Ano po ang inyong katanungan? Tuloy po kayo. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Ito po ang aking katanungan. Ako po ay isang Katoliko at ang dalawang kapatid ko po ay kaanib na. At ngayon po ako isang under indoctrination at ako po ay isang tattoo artist. Kung loobin po na matapos ko ito at ako ay maanib, kailangan ko po bang ipagpatuloy ito? Kasi po Brother Eli, ito po yung nagkukuhanan ko po ng panggastos sa araw-araw at ito na rin po yung tumutos ko sa aking pag-aaral. Yun lang po, salamat po sa Diyos. Alam mo kapatid, basahin ko sa iyo ang 6:13 ng Roma, no? At huwag din naman inyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Basahin mo yan sa Kapampangan, kapatid na Josel. Ni eyo yayin king kasalanan ding dake ning kekong katawan. Antimong kasangkapan aning kayalang katuliran. Yain yu ing sarili yu king Dios. Antimong sinubling mebye libutad ding mete. At ding dake ning katawan nyo, antimong kasangkapan aning katuliran, dikil king Dios. Yon, bawal ning Diyos kasi, iyain mo yung dake ning kekang katawan o ihandog mo yung bahagi ng katawan mo, kagaya halimbawa ng pag-iisip mo, magiging strategist ka para manghack ng bank account sa internet, uupahan ka ng Communist China para magnakaw ng mga intellectual property sa Amerika. Huwag kang papagamit doon, kawalang hiyaan yun eh. O halimbawa, yung iyong sariling kamay, gagawin kang taga-pull ng trigger. Parang ikaw gagamitin gamitin ka para pumatay ng kapwa. Bawal yun. Lahat ng labag sa utos ng Diyos, hindi natin pwedeng gamitin yung sangkap ng ating katawan. Kamay, paa, isip, no? Lahat ng buo nating pagkatao, parang kasangkapan ng kasalanan. Kundi ang sabi ng salita ng Diyos, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, gaya ng nabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap, yung parte ng katawan natin, pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. So yun ang pwede nating magawang hanap buhay. Yung hindi tayo gagawa na tayo pa ang magpupus ng droga, magiging puser ka. Kahit hindi ka gumagamit ng droga, masama yung puser ka o kaya distributor ka. Ngayon, yung pagtatato, bawal ng Diyos kasi yan eh. Pag ikaw pa ang kasangkapan, lalabas. Alam mo kapatid na Richard, marami akong kilalang employer, baka makakahanap ka ng ibang trabaho mas maganda. Kesa ikaw maging halimbawa Kristo ka ng sabong,
o kaya ang hanap buhay mo distributor ka ng droga. Huwag kayong gagawa ng ganun. Pag ikasasama ng kapwa, huwag na nating hangaring gawing hanap buhay. Maraming marangal na hanap buhay. Mga apostol man naghanap buhay din Kaya lang yung iba, kaya ayaw maghanap buhay, ayaw mapagod. Pero tinan mo si Apostol Pablo, no? Siya, nagmimilagro siya, nakakabuhay siya ng patay. Pero pagka kailangan niya ang anumang pangangailangan ng pansarili, naghahanap buhay siya. 20:33 ng Gawa. Pakinggan mo, kapatid. Hindi ko inimbot ang pilak ninuman o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Basahin natin yan sa Kapampangan, kapatid na Rodel. Eke inang kamin ing pilak ning ninumang tao o ginto o imalan. Balwan nyo king dening gamat ko, ilang sinyasat king kailangan ko, ampon karing abe ko. Balwan nyo dening gamat ko, ilang sinyasat king kailangan ko. Kaya siya, naghahanap buhay siya. Ang hanap buhay niya nasa 18 ng Gawa. Ang sabi sa versikulo 1 hanggang 3. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis siya sa Atenas at napasa Korinto. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa. Sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma. At siya'y lumapit sa kanila, at sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. Ayon, si Pablo, nung siya ay nangangaral, pagkailangan niya ang bagay na pangsarili niya, hindi siya umaasa dun sa abuluyan ng iglesia. Ang ginagawa niya, sabi niya, hindi ko iniimbot ang pilak ninuman, ang pananamit, o ang ginto ninuman. Nalalaman niyo ang aking mga kamay, ilang sisiyasat king kailangan ko. Pati na ding kakong kareng abe ko, sabi niya. Ang kamay niya nagtatrabaho. Ang trabaho pala ni Pablo, nakatagpo niya si Priscilla at saka si Aquila. Ang hanap buhay nila pareho. Gumagawa sila ng tolda, mga tent. Nung araw kasi yung tent, uso yun sa mga naglalakbay Yung halimbawa, naglalakbay ang isang pamilya, pag inabot ng gabi sa isang lugar, yung tent na lang ang kanilang tutulugan. Ganon ang hanap buhay ni Pablo. Gumagawa sila ng tolda. Hindi naman kagaya niya, pinapakita mo, plastic yan . Wala pang plastic sa panahon ni Pablo. Ikaw, magpapakita ka rin lang ng ebidensya, yung authentic. Ang tolda noon, gawa sa tela o kaya gawa sa balat ng hayop. Yun ang mga tolda noon at ang kanyang mga support ay mga kahoy, no? Yun ang support ng mga tolda noon. Yun ang trabaho ni Pablo. So mahirap mang gawin pero it's an honest at hindi labag sa kalooban ng Diyos. Ako ganun din ang aking mga negosyo Hindi ako nagtitinda ng alak doon sa Pilipinas. May mga negosyo ako. Meron kaming tawag dito, yung mineral water, no? Meron kaming hydrogen water, no? Meron akong restaurant sa Pilipinas. Meron akong junk shop nung araw. Meron akong yung cosmetics na
meron ako nung alcohol, meron kaming hydrogen peroxide, nagagawa rin ako ng itlog na maalat. Yung gawa ko ng itlog na maalat, taga riyan sa Makababy. Siya nagtitinda ng itlog na maalat na ginagawa namin. Isang buwan yun eh. Magtitimpla kami nung putik, lalagyan ng asin, siguro mga 3 weeks, sambuan, nagmamantika na yung itlog na maalat noon. Yun. Sa pamamagitan noon, awa ng Diyos, nakaraos kami. Nakapagpundar ako ng mga lupa na ngayon ginagamit na ng iglesia sa matagal na panahon. Yun kapatid, kung halimbawa wala kang ibang makitang hanap buhay, maaari naman kitang matulungan, lalo na kapatid na pala yung mga kapatid mo. Marami tayong kapatid na mga entrepreneurs, pwede ka sigurong mai-apply sa kanila sa serbisyong kapatiran, ano kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, meron po tayo dong mga classified ads na ang mga employer po ay mga kapatid at nagbibigay daan po na matanggap sa trabaho yung atin din po mga kapatid na naghahanap naman ng hanap buhay, kapatid na Eli. Tinutulungan din po natin sila na makakita po ng papasukan po nila depende sa kung ano po yung kanilang mga kakayahan o skills po nila, kapatid na Eli. O baka pwede kang graphic artist. Imbis na sa katawan ng tao mo inilalagay yung mga kung ano-anong drawing, ilagay mo sa papel. At gamitin natin yung mga ano mo na, kasi kailangan din natin ng graphic artist eh. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid na Richard. Sana naunawaan mo. Salamat po sa Diyos. Huwag ka mag-alala kasi sabi ng Biblia, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Sabi sa Kapampangan, ng liwa-liwanag eh. Basahin mo nga. Dapat munang panintunan niyo pa ing kayariana, ampon ing katulirana, at ing keganaganang bagay ay ti mabye karagdagan ke kayo. Ayon. Munang paintunan mo pa ang katuliran ng Diyos, ang kayang kayarian, pamagari na kembye mo, ganaganang bagay kailangan mo miyabye karagdagan ke kayo. Nung talagang pisasabihan, dikilkin Diyos, karagdagan niya yan eh. Yang kapanintunan, pamangan, malan, ano yan, karagdagan niya mo. Ing mas maulaga kembye, ing katulirana, at ing pamagari na kingkay katamumbye. Sige, kapatid na Daniel. Opo, ayan. Salamat sa Diyos, kapatid na Richard. Tuloy lamang po tayo, ha? At may awa po ang Panginoon. Let us go to our social media comments. Opo, reactions po tayo mula kay Gustin Quizzer. Napakabuti ng Diyos. Opening prayer pa lang, ramdam na paggabay ng Espiritu ng Diyos na lumulukob at gumagabay sa MCGI. Ramdam ang pag-ibig sa bawat bigkas ng salita na ipinakikiusap sa Panginoon, pati na mga kaaway. Salamat at may ganitong programa sa panahong ganitong lockdown dahil sa pandemya. Gail de la Cruz, ang bilis ng panahon, grabe pero worth it. Palagi dahil sa gabi-gabing pagtalakay natin sa iba't ibang mga katanungan ng mga nagsusuri. Salamat sa Diyos dahil may Brother Eli at Brother Daniel na umulan man o umaraw, kahit pagod na sila ay patuloy pa rin sa pagtuturo. Glory to God always. Nona Rose Subieto, ang palusot ng mga kalaban, reasoning ng mga takot. Salamat sa Diyos kay Brother Eli, handang humarap sa mga bulaang pastor. Loveski 27, napakasarap pakinggan ang mga aral nyo, Brother Eli. Ito ang samahan na kahit maghapon hindi ka maboboring na makinig ng salita ng Diyos dahil mamamangha ka sa mga karunungan na naririnig compared sa iba. Trainer Archie, si Brother Eli kahit ano itanong mo sa kanya masasagot sa tulong at awa ng Panginoon. Kaya magtanong na kayo ng magtanong kasi nasa Biblia po ang sagot. Jerry and Lynn Hunko, salamat po sa Diyos kahit niloob niya ako na
kasi niloob niya ako na makapakinig ulit ngayon ng Bible Exposition. Salamat po dahil marami na po akong natututunan about Bible dahil po sa tulong nyo. Salamat po sa Diyos. Charlotte Reyes, salamat sa Diyos. May mga ngaral na malingap, laging iniisip ang kalagayan ng mga tao kahit di kaanib sa iglesia. Ramdam po namin ang lingap ng Diyos sa pamamagitan nila Brother Eli at Brother Daniel. Esperanza Arnidoval, maraming salamat sa Diyos. Napakarami naming nalaman na di ko naririnig sa aking kasalukuyang relihiyon. Kapatid na Eli, mabuhay ka at patnubayan lalo ng ating Panginoon. Francisco Dionisio, most sensible preacher Brother Eli Soriano, kaya ang mga estudyante niya sensible din. Salamat po sa Diyos. Jen Samzul Ibas. Basta si Brother Eli ang magsasabi, may corresponding verses yan sa Bible na maliwanag na naipapaliwanag, kaya hindi ka magdududa. Pero kung sino-sino lang na mga pastor dyan, mas mahaba pa ang kwento ng talambuhay nila kaysa pag-usapan ang nasa Biblia. Jerry Altamera, makinig ka lang kay Brother Eli, sigurado hindi ka madadaya sa relihiyon. Makakasumpong ka ng mabuting balita. Hindi maipapaliwanag ng kahit sino ang hiwaga ng salita ng Diyos kung walang gabay ng Espiritu Santo. Rain Pabua, napakaganda po ng topic kasi ang hirap talaga maunawa ang libro ng Apokalipsis, nakatago po sa hiwaga. Ngayon ko lang talaga nalaman na ganun pala yun ang mga kahulugan. Salamat Brother Eli, salamat sa Diyos. Selen Abrera, Doctor, napakaswerte natin dahil meron tayong masisipag at matiisin ng mga mangangaral. Napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi niya pinababayaan si Brother Eli at Brother Daniel kahit kulang na kulang sa tulog, sa tulong at awa ng Diyos. Malusog sila at malakas. Ako nakaka 7 hours ng tulog. Parang hinang-hina pa rin katawan ko. Salamat ng marami sa Diyos. Utang natin ang lahat sa Kanya. Dan Ryan Magalang, ito ang programa na siguradong hindi ka malulugi pag pinaglaanan ng oras. Karunungan na priceless ang makukuha mo rito. Milyong salamat po sa Diyos. Marvin San Andres, ang Apokalipsis ay napakahiwagang aklat sa Biblia. Hindi basta-bastang makauunawa ang isang mangangaral kung hindi pauunawa ng Diyos ang lalim ng bawat paliwanag ni Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Jobs Parpan, walang relihiyon na katulad nito na kung sumagot sa tanong ay hango lahat sa Biblia. Detalyado at mararamdaman mong may pagkasi talaga ng Espiritu Santo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jordan Canoy Bustamante, salamat po sa Diyos sa panibagong araw na matutunan namin ang Kanyang salita. Isa po akong Katoliko. Dito ko lang po natutunan ang katotohanan sa Bible na hindi itinuro sa Catholic, lalo na po yung pagsamba sa mga rebulto o Diyos-Diyusan na kasuklam-suklam sa Panginoon at marami pang maling aral na wala sa Bible. Sana po marami pang taong makaalam sa katotohanan. Salamat sa Diyos na dinala niya ako sa programang ito. Mula noong may nag-pop up sa FB ang live stream ni Brother Eli at Brother Daniel. Sana loobin ng Diyos na maanib ako at maakay ko pamilya ko. Robert Garcia, isa po akong subdeacon ng Aglipay, pero dito ko lang sa Iglesia ng Diyos natagpuan ang tama sa awa at tulong ng Diyos. Kung talagang hihingin mo ang katotohanan sa Diyos, ito'y ibibigay niya sa iyo. Salamat sa Diyos. Yan po kapatid na Eli, ang ilan sa ating mga komentaryo mula po sa ating social media accounts. Salamat sa inyong lahat mga kapatid, sa inyong oras, sa pakikinig, sa pagtitiagaw. Pero huwag sana kayong alis, samahan nyo kami sa ating global prayer. This is the 100th day of our global prayer. Pang-100 araw na po tayo sa ating global prayer at marami na po akong nakitang kabutihang dulot ng ating global prayer. May mga naliwanagan, may naaliw, may nabawasan ng kanilang mga problema. Salamat sa Diyos. Magtatanong po ulit po dito sa Naga City, Brother Eli at Brother Daniel, ay si Kagawad Jonathan Asotilio, isang Catholic at 40 years old. Sige po, Kagawad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Gusto ko pong maliwanagan yung nasa Matthew 18, verse 22. Dahil po ngayong panahon,
ay panahon ng pagmamahal at pagpapatawad dahil sa paparating na pagkabuhay at pagkapanganak ng ating poong may kapal. Yun lang po, Brother Eli, yung pagpapatawad ng 70 times 7. Time po natin yung Mateo 18:22, kapatid. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito." Kaya simple-simple po yung sagot ni Kristo. Pero yan po ay misunderstood ng maraming tao. Na pag nagkasala ba ang iyong kapatid, ilan beses mong papatawarin. Sabi ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyong 7 times, but 70 times 7. Iyon. Gusto ko po itong liwanagin sa kapakanan ng kababayang Pilipino at ng mga ibang lahi na nakikinig sa atin ngayon. Ang nagtatanong po dyan si Pedro na apostol at ang kanyang itinatanong ay basahin natin sa 21 ng Mateo. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, "Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito." Yan, maliwanag. Ang tanong ni Pedro, makailang magkakasala sa akin ang aking kapatid laban sa akin? Personal ano yan eh? Personal sin of a person against a person. Laban kay Pedro. Pero, dapat makita natin yung kasukasuan ng katotohanan. Bakit? Ito po ang sabi naman ni Kristo sa 3:29 ni Marcos. Pakinggan nyo. Datapwat, sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Meron palang kasalanan na walang patawad, kapatid eh. Kasi may kasalanan laban sa'yo. Pero pag ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ng Diyos, hindi mo pwedeng ulit-ulitin kasi isang kasalanan laban sa Espiritu Santo, laban sa Ama, laban sa Anak, wala na pong patawad yun eh. Basahin natin ang 12 ni Mateo sa Kapitulo 12 at versikulo 32. Pakinggan nyo. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Meron pong kasalanang walang patawad, kapatid. Hindi mo pwedeng patawaring makapitumpung-pito. Kasi isang willful o sinasadyang pagkakasala laban sa Espiritu Santo ng Diyos, wala pong patawad sa sanlibutang ito hanggang sa darating. Kaya uminsan yung misconception ng pagpapatawad hindi nasusuri ng mga pastor. Kaya lahat ng kasalanan pinapatawad. Kaya tuloy ang iglesia o ang relihiyon nabubulok. Bulok na ang relihiyon. Kahit hindi na pwedeng patawarin, pinapatawad pa. All throughout the Bible, sa buong Biblia, hindi po totoo na lahat ng kasalanan pwedeng patawarin ng paulit-ulit. Maaari kung hindi mo alam, mapatawad ka. Because of ignorance, sabi nga ni Pablo, ginawa ko na walang kamalay-malay sa kawalan ng pananampalataya. Kaya napatawad siya. Kahit namusong siya nung una. Pero pagka alam mo na, hindi mo pwedeng ulit-ulitin na alam mo ng pamumusong, inuulit-ulit mo. Kasi doon po nagkakamali ang pagbabasa ng nagbabasa ng Biblia. Iniisa niya yung lahat. Pero kung i-specific natin,
Miski ang mga apostol, kagaya ng mga unang apostol ni Kristo sa Biblia, pakinggan nyo ang sabi niya sa 20 ng Juan, sa 20:22. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Pagka ang isang mangangaral may Espiritu Santo ng Diyos, alam niya kung sino yung papatawarin niya. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, tanggapin niyo Espiritu Santo. Sino mang patawarin niyo, patatawarin siya. Ang hindi nyo patawarin, hindi rin papatawarin. Sa mga kapatid, meron talagang hindi pwedeng patawarin. Pagka pinatawad mo yung hindi dapat patawarin, ikaw naman ang nanganganib. 19:2 ng ikalawang kronika. Pakinggan nyo ang sabi ng Panginoon. At si Jehu na anak ni Hanani na taga-Kita ay lumabas na sinalubong siya at sinabi sa Haring Hosapat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yaong mga napopuot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito ay kapuotan ang sasa iyo na mula sa harapan ng Panginoon. Ngayon, nakita nyo? Para ang isang mangangaral ay dapat alam niya kung sino papatawarin niya. Kasi sabi ng lingkod ng Diyos na lalaki ng Diyos, tutulungan mo ba yung masama? Mamahalin mo ba? Papatawarin mo ba? Yung bang kukupkupin? Yung napopuot sa Panginoon? Merong mga tao kasi kalaban ng Diyos eh. Ayaw ngang maniwala sa Diyos eh. Yung iba eh. Ateista, agnostics. Dahil sa bagay na ito, sabi ng Biblia, ang kapuotan ng Panginoon ang sasayo mula sa harap ng Panginoon. Kaya alam nyo kapatid, hindi lahat po ng kasalanan pinapatawad ng 77. Kung ang kasalanan laban sa iyo, personal, nangutang sa iyo, hindi nagbayad, nasampal ka, nasigawang ka, naichismis ka, pwede mo sigurong patawarin ng 77. Pero pag ang kasalanan pamumusong, paglaban sa Diyos at sa Espiritu, hindi po pinapatawad yun Pakinggan nyo sa unang Juan 5:16. Kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Merong kasalanang hindi naman ikamamatay Ang sabi ng Diyos, pag nakita mo yung kapatid mo nagkakasala, hindi ikamamatay, idalangin mo, bibigyan ng Diyos ng buhay, ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. Merong kasalanang ikamamatay, may mortal, hindi ko na sinasabing ito'y idalangin pa ninyo. Bawal nga idalangin yan Sabi ng Biblia, huwag niyong ipapanalangin yung gumagawa ng kasalanang ikamamatay. Mayroong kasalanang dapat patawarin. Kung obligasyon nating magpatawad. Mga kababayan, obligasyon yan. Kasi, ang sabi sa Mateo 6:14, pakinggan nyo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakaliwanag Pag nagpatawad ka, you will earn the same. You will merit the same. Isipin mo lang, may kasalanan ka rin naman Kahit sinong tao nagkakasala. Kaya obligasyon mong magpatawad para sa sarili mo ring pakinabang. Kasi pag nagpatawad ka, patatawarin ka rin. Pag hindi ka naman nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Alin yung dapat mong patawarin? Yung kasalanan laban sa'yo. Personal.
Pero pagka ang kasalanan laban sa Diyos at sa Espiritu, paglaban sa Diyos, bawal patawarin yun. Wala tayong karapatang magpatawa doon. Sana naunawaan mo ang sagot, kapatid na Counselor Jonathan. Pagpalaing ka naman ng Panginoon. Salamat po, Brother Eli. Malinaw po yung paliwanag po ninyo. Salamat po. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.